Unti-unti nang nabubuo ang mga detalye sa pagdukot at pagpatay sa business tycoon na si Anson Ke. Pero nananatili pa rin pribado ang proseso ng investigasyon, batay na rin sa kahilingan ng pamilya nito. Si Paul Montebon magbabalita. May matibay ng mga lead ang mga otoridad kaugnay sa pagdukot at pagpatay sa business tycoon na si Anton Tan o mas kilala bilang Anson Ke na pinaniniwala ang isinagawa ng mga hindi pa nakikilalang armadong grupo noong nakaraang Marso. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, may konkretong direksyong tinatahak ngayon ang kanilang investigasyon. Gayunman, hindi pa nila ito maaaring isa publiko sa ngayon upang hindi maantala ang mga operasyon laban sa mga responsable sa krimen. Mariinding ipinakiusap ng pamilya ni Anson Ke sa mga otoridad na maging maingat sa pagbibigay ng detalye sa publiko bilang respeto sa alaala ng kanilang kaanak at upang hindi na muling masaktan sa mga maling espekulasyon. Hindi kasi nagustuhan noon ng pamilya Tan ang mga lumabas na balita kung saan isinasangkot ang biktima at pamilya nito sa Pogo. Matatanda ang isa sa mga anggulo na ipinalalabas ng PNP na posibleng Pogo ang motibo ng pagdukot at pagpatay kay Ke na kadalas ay Chinese nationals ang biktima ng mga sindikato. Bagamat may mga iba pa naman daw silang tinitingnang mga impormasyon. Giit ng pamilya Tan, hindi kailanman nakikipag-ugnayan si Ke sa mga iligal na transaksyon gaya ng Pogo sa loob ng maraming dekada ng pagnenegosyo. Sa kabilang banda, ngayon lamang opisyal na binuo ng PNP ang isang task force na tututok sa serye ng mga insidente ng kidnapping sa bansa matapos ang magkakasunod na kaso ng pagdukot partikular na kinasasangkutan ng mga Chinese national. Ayon sa PNP, nakapagtala ang kanilang mga tanggapan ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng kidnapping kumpara noong mga nakaraang taon sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNA News.